Hello po. Morning. Kumusta po ang umaga po natin? Tayo po yung sa ating Sunday service. Kaya bago po tayo magsimula, humihiling ko po ang bawat isa na tayo po tumayo. Tayo po yung mananalangin, bilang tayo ng ating gawain para sa ating Panginoon. Tayo po yung pananaliang kumapit at lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Hilang Diyos, napakabuti mo nga po sa bawat po sa amin. May po narito sa inyong harapan, lumalapit, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong trono ng biyaya, Panginoon. Ngayong umaga, Lord, dinadalangin po namin na sa lahat ng aming gagawin, mapupurihan, maitaas lamang ang iyong pangalan. Hinihiling namin nawain ng Espiritu ang sumunod sa aming kalagitnaan, ang siya magpakita sa aming Panginoon ng unay na papuri para sa iyo. Ganyan din magbigay ng pangunawa at karunungan sa bawat sa po sa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, ay mga kasama na wala pa rito. Ikaw ang magdadala ng maayos at ligtas, Panginoon, kung makasama namin sila. Sa pananambahan para sa iyo. Ganyan din, hinihingi kami ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala. Anong mga nakita mong karunihan sa aming Panginoon, sa aming isip, sa aming puso, maging sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Patawarin nga po kami at sinasaway nga po namin ang magawa ng kaaway. Ang tunay sa umagang ito, ang papuri pagsamba sa iyo lamang. Kaya Lord, i-bless niya po Panginoon ang umagang ito sa lahat ng aming gagawin at sa lahat ng gaganap para sa iyong pagpuli. Pagpalain ng mga maawit at tumututog, ganyan din naman kami ng aming pastor na magbibigay ng mensahe. Maraming salamat sa buhay at kalakasan po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po, good morning po sa ating lahat.
May Panginoon, walang papantay sa iyo, dahil wala kang katulad ng
upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, mananangin sa'yo. Walang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, hindi ngayon at kailanman. Masapang panahon, wala kang
Talagang hiling ang kanta. Biglang gulo ang kalimutan sa masasay na gulo. Pangarap ko'y nabibigyo. Ang lakas ng puso ko'y nagalaw. Puso ko'y ang tanging di nababago. Pag-ibig ang awit ko. Di na nabago ang puso namin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal sa'yo. Hello po. Ano po ulit? Good morning po ulit sa ating lahat. Yan, so napagandang awitan na. Sabi walang katulad, di nagbabago. Mula noon, ganun pa rin po ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Marami tayong pinagdaanan, pero ang Lord ko lang nandiyan para tayo tulungan. Kaya ngayong umaga, hindi rin tayo magsasawa na ipanalangin ng mga bata. Kaya tinatawagan po sila dito sa harapan. Ibigay po natin ang pagpapala sa mga batang ito. Patuloy na ilapit sila sa Panginoon, unat pa mga kamay sa kanila. Dakilan Diyos, Lord, salamat sa buhay ng mga batang ito. Salamat Lord sa mga magulang at guardian na patuloy mong ginagamit upang sila pagpalain. Salamat Lord sa karunungan at pag-iingat na binibigay sa bawat sa kanila. Lord, tinatas namin sila sa iyo dahil ang kasiguraduhan sa kanilang buhay, Panginoon, ay alam namin nasa iyo lamang. Patuloy namin silang ilalapit sa iyo, ipapakilala ka, Panginoon, sa bawat sa kanila. Maging sa kanilang muna edad, Lord, makilala, maunawaan, at ma-experience kanila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Sa kanilang pag-aaral, saan man sila pararoon, sino man kanilang mga kasama, Lord, tuloy sila magiging pagpapala sa bawat isa. Kaya Lord, bless niya po pa yung mga batang ito. At alam namin, Lord,
patuloy silang lalakad, kikilalanin ka bilang sarili mo ng tagapagligtas. Kapagpalain mo muli ang bawat sato sa amin na maging daan at maging example sa kanila, Panginoon, kung paano ang isang tunay ng mga nampalataya sa iyo ay kumikilala at lumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat muli sa buhay ng mga batang ito. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. So sa ating mga offering naman po, tayo pang mananalangin magpapasalamat sa lahat ng inyong biyaya. Tayo palandali ang pumigit. Ama, tuloy na napakabuti niyo nato sa bawat sato sa aming buhay, ano man ang mga pinagdaraanan, anong mga bagay na dumating sa aming buhay, at sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob, alam namin, Lord, ito'y nanggagaling lamang sa iyo. Maging kakayahan at karunungan, Panginoon, upang makaproduce na aming mga pangailangan, ikaw lamang may kadahilan, Panginoon. Wala kaming pwede pagmalaki, bagkus ikaw naging napakabuti sa bawat sato sa amin. Kaya Lord, sa umagang ito, lumalapit po kami sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa lahat ng biyaya na ibinibigay po sa bawat sato sa amin. Tunay maging kasiyahan po sa aming puso, sa aming isipan, ang pagbibigay para sa iyo. Alisin nga po, Panginoon, yung mga hindi magagandang bagay na pumapasok sa aming isipan patungkol sa pagbibigay. Bagkus, ito'y maging kaligayahan sa amin ang pagkakaloob para sa iyo. Pagpalain niyo po kayo ng bawat salapi, maliligo, ganun tagapag-inom nito. Maraming salamat, Lord. Huwag dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, thank you po. Sa ating mga announcements naman po, tayo po'y dadako rito. Una-una po dyan, kung meron po kayo mga gustong sabihin, hindi nyo man masabi po ng personal, meron po tayong email para sa inyong mga suggestion, prayer request, concern, at appreciation, which is yung patelsevangelical@gmail.com. So, dyan lang po kayo mag-email at yung ating Facebook page, which is yung PEC Pateros Evangelical Church. At yung PEC na group, yung Pogi ay magaganda, yung ating messenger. Yan po. Birthdays. Ngayon, wala. Mamaya, okay. Pero papatiin ko na po ng happy anniversary kay Edwin sa Wilma. Yan. Noong 16. Yan. So, happy anniversary. At yung mga birthday, maya na lang daw po. At yun nga, no, katulad po nung paraan kung paano tayo akala ko meron na. Paano po tayo mag-isip? Sabi nga na dapat maging pure ito at palagi sa Panginoon nakatuon. Sabi nga, isang puno kaya gumawa ng million na posporo. Di ba po? Yan. Pero ganoon din naman, ang isang posporo ay kayang sumunog ng maraming puno. Ganoon din po sa ating pag-iisip. Palagi po lang natin bantayan ang ating pag-iisip para siyempre kung ano man yung mga lalabas po sa atin, ay hindi po tayo magkamali. Po, so, ngayong umaga, sabi ko nga, lumagit nga na dapat maging tama ang mga bagay na ating iniisip patungkol sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ihanda na ating mga puso ang ating isipan sa pakikinig ng salita. Pero bago po yun, nagpapasalamat po ako doon sa gumawa po ng challenge ko last week na sinabi ko na dapat baguhin po natin yung ating habit na dapat mas nauuna pa tayo sa oras. Kaya po nabanggit ko po nakaraan kung may iba po wala rito, nabanggit ko po na pwede po natin, sa buhay po natin palagi tayo naghahabol sa oras eh. Palagi tayo minsan na-relate sa mga ginagawa natin. Pero sabi ko nga, pwede mo pong baguhin natin eh. Hayaan po natin yung oras ang humabol po sa atin. Di ba po? Maging sabi nga baguhin natin yung mga mali nating mga nagagawa. Lalong-lalo na po para sa ating Panginoon. So, pwede po. So, salamat po doon sa mga kaya po natin yan. Kakayanin po natin yan. So, po. Kasi napakaganda yung sabi nga ni Pastor palagi na nakakasama po tayo sa pag-aawitan para sa Panginoon. So, yun pa po. So, ngayon po, ready na po tayo. Ready na po ba tayo sa mga ng salita? Amen. So, tatawagin natin sa hero, ating buting pastor, Pastor Romeo Lasso. Para po natin. Sino po dito yung pagod? Meron ba rin kang pagod? Napapagod ka na sa lahat ng dumarating
na problema, maraming mga bagay na nakakabot. Alam niyo po, nung ako po ay namamasukan, talagang pag sinabing yung Sabado, nasa isip ko, rest day. Pati linggo, rest day. Kaya, kung minsan iniisip ko, ano nga ba ang sense, bakit mismo ang ating Panginoon, nung ikakapitong araw, siya'y nagpahinga. Di ba, hindi po siya sa ginagawa niya. Anong sense nito? No? Pero makita po natin bakit po merong tinatawag pong rest day. Sabihin mo nga sa katabi mo, rest day. Rest day. Pero bago tayo magpatuloy, hindi muna naman tayo ng tulong sa ating Panginoon. Lord, itong araw na ito ay itinakda mo para kami ay sama-sama pag-aralan ang iyong mga salita. Alam po namin, Panginoon, sa sarili namin lakas, hindi namin kumisan maintindihan kung ano bang uunahin namin, anong gagawin namin. Pero itong araw na ito ay tinakda mo para kami ay makalapit sa iyo, sama-sama, palakasin, magkaroon po kami ng encouragement sa bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na yung siya itong Espiritu ang siyang magturo, maggabay po sa amin sa umaga ito. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin ang iyong Espiritu Santo ang siyang magbibigay po ng conviction at nung gawa ng kalaman, sinasaway namin in Jesus' name na hindi siya makapasok para guluhin kami sa gagawin po namin pag-aaral ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po namin sa mga dalangin. Amen. Amen. Sino po nakakaalam ng word na ayun na yung amin na TGIM? TGIM. Ano po ba ang ibig sabihin talaga ng TGIM? Kasi maganda yung meaning eh. Thank God it's Friday. Pero sa iba, ang TGIF ay nawawala yung tinatawag na, kasi pagkabirin ay salamat, walang pasok bukas, walang pasok sa linggo, ano ngayon ang gagawin ko? Ano ngayon ang gagawin ko? Dahil rest day. Rest day. Ano nga ba? Sabi mo rito, tignan po natin yung word na Sabbath. Nailagay mo dyan ba? Yung Sabbath. Ayan. Sabi po, in Abrahamic religion, the Sabbath or Shabbat, biblical Hebrew, is a day set aside to rest and worship. According to the book of Exodus, the Sabbath day is a day of rest on the seventh day commanded by Yahweh to be rest as a holiday of a rest as God rested in the Genesis creation narrative. Alam niyo po, siguro dapat siguro dapat talaga hindi pinalitan eh. Kasi ginagawa kasi, imbis na holiday, ginagawang holiday. Bakit ko sinasabi na holiday? Kasi yung araw na kapahingahan, ginawa ng Lord na banal. Para kaya ngayon, linggo po, ginagawa po natin, tinatawag po natin rest day sa Lord. Pero tanong, ano nga ba yung mga bagay na dapat ginagawa pag sinabing rest day? No? Kasi kailangan matalim sa isip natin ito, ano ba ito? Puntasik lang ba na maglakwat siya? Puntasik lang ba na gawin yung mga bagay na na ma-enjoy ka? Hindi ko po sinasabi na wag po tayo mag-enjoy. Ang tanong ko lang po sa inyo, pag nasa loob ba kayo ng church, nag-enjoy kayo? Salamat po sa tatlo. Ulitin ko po, pag nasa loob ka ba ng church, nag-enjoy ka? Dapat. Sabi mo sa katabi mo, dapat. Sabi mo sa katabi mo, dapat. Kasi, dapat mag-enjoy ka kasi kakausapin mo, sasambahin mo, bibigyan natin ng papuri yung Diyos na lumikha sa atin. Para sa atin po kaalaman, it is a privilege. Hindi po kailangan ng Diyos yung papuri natin, hindi kailangan ng Diyos yung pagpunta natin dito, yung pagsama natin. Kasi kahit wala tayo, mananatili siyang Diyos. Pero kapag tayo, hindi natin ginawa yung tungkulin natin sa harapan ng Diyos, tayo ang nawawalan. Sabihin mo nga sa katabi mo, nawawalan. Yan ba? Kaya tingnan mo natin, ano nga ba ang dapat gawin pag sinabing Sabbath
o rest day. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? Paano niya in-encourage ang bawat isa na dapat ito ang ginagawa natin pag rest day? Letter A. Una-una, to acknowledge God's Lordship. Lucas 6:1-5. Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan si Jesus sa isang trikuhan. Ang kanyang mga lagad ay pumintas ng mga trigo. Kinuskos sa kanilang mga kamay at kanila itong kinain. Tinanong yung mga Pariseo, bakit kayo gumagawa ng pinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Tanong ng ilang Pariseo. Alam ko kasi during those times, pagka sinabing Sabbath o rest day, wala kang ibang gagawin. Medyo dogmatic. Hindi ka mo pwedeng, sabi ko nga siya, hindi magbuhat ng timba. Hindi ko lang alam kung naliligo sila. Siguro naman naliligo naman, pero wala ka talagang dapat gawin. Ganun sila ka-stricto, ganun sila ka-dogmatic. Ayaw nila na meron kang gagawin. Sinagot sila ni Jesus. Hindi ba nila nabasa ang ginawa ni David nang minsan marunong sila ng kanyang mga kasama? Di ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na bawal kainin ninuman maliban sa mga pari lamang? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Alam po ninyo, sino po ninyo nakapag-take ng communion? Pinakapag-take ng communion. Salamat, si John lang yata nakapag-take ng communion. Pasinin po ninyo, ewan ko lang palang pasinin po ninyo. Pagkatapos pa natin nagpag-communion, nagulat ako minsan. Minsan nagulat po ako. Nandito po yung communion kasi hindi natin nilalagay. Tapos na tayo, wala na nakatapos sa tayo communion. Merong mga bata na nagkakaturuan, kinuha yung mga elemento, kinuha yung osya, kinain. Again, hindi ko pinabayaan. Sinabi ko sa kanila, uy, dapat hindi ko ginagawa. Kaya lang, hindi tayo magiging dogmatic na parang, uy, bakit mo pinakailaman niya, mapupunta ka na, mapapahama ka din. Banal yan. Totoo po, banal yung elemento. Kaya lang, hindi tayo magiging kagaya nito mga Pariseo na sobrang dogmatic na parang napakalaking kasalanan na yung ginawa ko. Again, dito po sa church, ginagawa natin na encourage natin ang bawat isa. Ang tanong lang, paano kaya? Kasi po niya, paano kaya? Halimbawa, yung mga bata nandito, kinuha yung osa, sinabi niya, uy! Tigilan din yan, hindi ko ba alam na bawal yan, iba na hindi. Ano kayo magiging reaksyon pag narinig ng nanay at tatay? Sa tingin po niyo, kayo magiging reaksyon? Sa susunod na nito, wala na yan dito. Hindi na pumunta yan dito. Bakit? Na-discourage siya eh. Pinagsabihin ng hindi maganda yung mga bata. Pwede namang sabihin in a manner way. Di ba? Sinabi mo, sa susunod na, huwag nyo nang gawin yun ha. Kasi ginagamit natin yan para alalahanin natin kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi natin kailangang gayahin yung mga Pariseo na sinita. Si Lord pa naman ang sinita. No? Si Lord pa naman ang sinita. Sa lahat ba naman ang sisita, si Lord pa ang sinita. Kasi meron silang tinatawag na rules o batas na dapat gawin. Verse 5. At sinabi ko ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Hindi mo ginawa ang Sabat o araw ng pahinga para sa tao. Tama ba? Ito ba? Tama na. Hindi, kundi ginawa ang Sabat, paano ba yun? Ang Sabat ginawa, hindi para ang tao maging alipin ng Sabat. Yun. Ang tao ang may hawak ng Sabat, kagaya sa ating Panginoon. Yun yung sinasabi niya. Kasi minsan yung mga tao na dogmatic, na parang ganito po, ito lang po kasimple ha. Pumunta ka rito sa church, ang tanong ko lang, tatanong ko lang mo kayo ha, kung pwede naman kayong dito mo, pero mas maganda kung tumuhin kayo. Bago ka ba pumunta rito sa church, hinanda mo na ba yung sarili mo kung anong gagawin mo rito? Nag-pray ka na ba nung gabi na, Lord, bigyan niyo po ng malinis na isip, malinis na puso na pumunta ako dito sa church
dahil gusto ko po sumamba sa inyo. Hindi dahil sa pupunta ka rito sa church, tuwa-tuwa po ko kasi ito sa nagpapatugtog, gusto na nang magpaklere eh. Ang saya ng tugtog. Hindi dahil doon. Naku, gusto ko pumunta dyan kasi yung mag-message eh, cute daw. Naku, parang kayo pumayag eh. Lalo pag si Dondo, nagpaputi eh. No? Kasi sa atin, sa Pilipinas, pagka magpapita, cute ka na agad, pogi ka na agad eh. Pasensya na po kayo. Naubos ko na po lahat ng likas papaya, di pa rin ako puputi. No? Ano kung ibig ko pong sabihin? Ang main purpose kung bakit tayo nasa church, si Lord lang. Hindi tayo pumunta rito kung dahil kung kanino mang tao. Palagi natin isipin, kaya tayo pumunta para kay Lord. Wala na po iba. Kaya yung rest day, para kay Lord. Sabi mo nga sa kami mo, para kay Lord. Para kay Lord, yung rest day. Bakit tayo pinagpapahinga? Gusto na doon makausap tayo. Gusto na doon makadaupang pala tayo. Gusto na doon magkaroon tayo ng time para sa Kanya. Kasi sa mundong ito, lahat mo tayo busy. Tama ba? Meron kasi iba nagbibisi-bisihan. No? Kaya, pasensya na po kayo sa sasabihin ko pagkatapos ng service natin, nagugulat ako sa iba, parang pinataas na nagmamadali pong lumabas. Hindi nakakamayan. Alam niyo po, para sa akin po malaking encouragement po para sa akin pag lahat kayo ay nakamayan po. Malaking bagay po yun. Ang tanong, ikaw ba ganun din ba yung nasa isip mo? Ngayon po yung kapwa ko Kristyano kasi nakapagbibigay ako ng encouragement. Kasi yun po yung isa sa mga dahilan. Kaya pagtapos po ng service natin, huwag kayong tatakbo agad na hindi pa kayo nakamayan. Totoo po yan, hindi po ko nagbibiro encouragement po lahat na sa aming mga leaders. Makakamayan namin ang bawat isa sa inyo, malaking ano na yun. Malaking bentahe na po sa amin yun. Hindi ko sinasabi na pag hindi ka nakamayan, hindi ka na mapupunta sa langit Hindi po, encouragement po yun. Si Jesus, ang Lord of the Sabbath, at dahil siya ang Lord of the Sabbath, dapat gawin natin ang tama di sa pamamagitan ng ritual na gawain. Kasi kung ginagawa ng para sa iyo ritual, yung tipong hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng magsalita, talaga na po yan. Mahigpit sila ron. Kaya nga pati yung pagkain tatanungin ko lang po kayo. Kanina, nasa si Dita. Ay, nasa loob. Kanina, nagbigay ng candy si Dita. Kanina lang. Saan ni Dita? Pastor, hindi naman bawal, Ha? Siguro, biro lang sa kanya. Pero, kung pwede magbigay ng protein sa inyo naku, bawal kumain sa church. Wala, hindi mo pwede, palalo pa magsiservisa. Sasabihin ko po na ganito sa inyo. Habang nandito po tayo, nag-service tayo rito, kung gusto mo kumain talaga ng masakit ang tiyan mo, meron kang sakit, pwede po yun. Hindi po kayo umusilabi na, oy, hindi mo ba alam dapat pag nasa simba, tahimik lang tayo, nakatingin lang tayo. Pero malaking bagay po siyempre yung pag mag-concentrate tayo. Tama ba? Hindi po binabalance po natin. Hindi tayo nagiging kagaya ng Pariseo na tipong bawat galaw, parang dapat ganito lang. Dapat yung upo mo diretso. Dapat hindi ka babalok. Dapat yung upo mo hindi yung parang... Pero sa totoo lang po naman, huwag mo na pag nasa loob ka ng church, parang ang nakikita na yung sa'yo, bukod na nakagano ka na, parang bagsak na bagsak. Halatang tulog ka na yan Tama ba? Halatang tulog ka na yan. Baka po pwede naman galaw-galaw mo. Kaya magandang bago, pwede naman po Halimbawa naman, hindi ko na babangin may sakit ka, talagang gusto mo tumatayo ka, lumalakad ka, wala akong problema doon. Hindi mo natin ito tingnan mo yun. Nag-uumpisa ng service, labas lang. Paano kung may sakit na umiihi? Lalo yung nagagamot. Pag nagagamot ka, talagang kayo, hindi ko mapakali. Wala akong problema doon. Hindi mo tayo magiging dogmatic kagaya ng mga Pariseo na dapat ganito ginagawa. Yung may rules. Kung magiging kagaya tayo ng iba, dito po sa kanan, dito po yung mga babae, dito po yung sa kabila, puro mga babae. Baka
Pag nagkaroon naman sa gano'n, lalaki, babae, pag napunta ka dun sa lalaki, babae ka, naku, mapupunta ka na sa impyerno. Hindi ka sumusunod. Kailangan natin yung submission. Lahat po ng submission, may tinatawag tayo exemption. Sabihin mo nga sa katay mo, exemption. Exemption. Kaya pala tingnan mo natin, dapat palagi po natin matandaan ito sa Hebrew 10:24. Ano sabi God? Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Tinutukoy po dyan during Sabbath day o during sa ating mga pagtitipon. Sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa. Again, pag nandito ka, nagigising yung damdamin ng bawat isa. At hindi lang po ninyo alam kung gaano po, lalo na sa mga leaders, na kapag ikaw hindi ka nakarating dito, gaano po yung iisip namin ano na kaya nangyari sa kanya. Ano na kaya naganap sa kanya. Gusto natin na yung, gaya na ko na maraming sinasabi, yung presensya mo pa lang dito, malaki na pong encouragement sa bawat isa. Kaya huwag po kayo magtatampo kapag minsan wala kayo. Tinanong ko, ako mismo kasi nagtatanong kumusta ka na? Kasi gusto tinatanong ko, baka mamaya ano na nangyayari sa'yo? Baka mamaya meron namang maitutulong sa'yo. Yun po lang yung hindi dahil hindi pag wala siya tulong yung number natin, kailangan mabuo natin yung 100. Walang ganon. Hindi ka nandito dahil pagpuno ka dun sa mga views na walang laman. Hindi po yun. Ang dahilan mo, kaya laging kayo ini-encourage, kaya meron ganito, kailangan mo natin dahil pagmamahal sa kapwa paggawa ng mabuti. Mabuti ho ba yung nandito ka sa church? Mabuti ba yung nandito ka sa church? Mabuti yun. Nagkakaroon tayo ng enlightenment. Nakikita natin ano nga ba yung mga nagagawa natin na mali. Kaya lang, kumanta tayo kanina. Dumating din yung time na parang isip mo, parang kulang lahat. Pero kinunta natin. Kahit kailan sino hindi nagkulang. Di ba nagkakaroon ka ng conviction? Yung iba, hirap na hirap pumunta rito sa church. Pero ikaw, ang tanong, mahirap ba yung pumunta talaga sa church? Kagaya na sinabi ka na ni Chris, no? Kailangan maaga. Nakakaano kayo, minsan, maski sa mga iba sa atin dito, minsan nasasabihan ko, bakit pagpapasok ka sa trabaho, nagagawa mo mag-adjust sa oras? Pagpapasok ka sa school, nagagawa mo na mag-adjust. Di ba natin, sana nakuha po natin na hindi po namin ginagawa na i-brag kayo na dapat nandito ka gano'n. Hindi. Gusto lang natin na malaman, na nakita natin kung ano yung priority natin sa buhay. Tandaan mo natin. Kapag sinod ang priority natin, priority rin po tayo sa Kanya. Diyan lang po kasi yun. Priority ba natin sinod? Kayo na po makakasagot yan. Mamaya, pag uwi mo sa bahay, pwede mo tanongin si Lord, Lord, totoo naman priority kita? O nagpupunta lang ako sa simbahan, umaatin ako ng mga gawain, o natatakot lang ako, baka ma-impyerno ako. Tandaan po natin, pag tinanggap natin si Kristo, ligtas na tayo. Kaya lang, meron tayong mga gawain na dapat gawin. Kasi kung di natin gagawin yung pinapagawa ng Lord, ay di sana nung tinanggap natin siya, kinuha na tayo agad. Para hindi ka na mahirapan. Para hindi ka na gagawa. Hindi ka na mapapagod. Sa totoo lang, nakapagod ko pumunta rito. Wala na yung malalayo. Marami pa tayo makasama rito, malalayo. Kaya puri ng Panginoon, nandito kayo. Iisa lang ibig sabihin. Kagaya ng sinasabi ko, yung pagpunta mo pa lang na ang layo ng bahay mo, na-encourage na po. Ako mismo, na-encourage na po. Siguro yung kasito rito, na-encourage, ang layo niya, nakarating pa. Mas maaga pa dun sa dingding lang ng pagitan. Sana mabigay ko ng encouragement sa akin. Sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa
sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Sumunod po, una, to acknowledge God's Lordship. Sumunod, to experience miracles. Lucas 6:6-9. Noong isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Tingnan niyo ba? Pumasok sa sinagoga at nagturo. Yun po isa sa mga ano natin. Doon ay may isang lalaking paralisado ang kanyang kamay. Sa hangad ng tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo na magkaroon ng may paparakat kay Jesus, binantayan nila si Jesus upang tignan kung siya'y magpapagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Alam niyo po, tingnan niyo ba? Again, pinapakita rito na hindi, no? Yung experience na dapat na experience natin kumisan, na napitigil dahil meron tayong mga kumisan na tinatawag na program na dapat sundin. Alam niyo po, dapat tayo po dito sa church, hindi tayo control ng program. Control tayo ng leading ng Holy Spirit. Kaya kung minsan, masilin po ninyo, pag kumakanta tayo minsan napapahaba. Bakit mahaba? Kasi leading ng Holy Spirit po yun. Pag may nagsasalita rito, nagbe-message, bakit ang haba? Leading ng Holy Spirit. Huwag naman nabutin ng 2 oras. Habang nagsasalita, habang nagpe-praise and worship, sige, nakakapagod po yun. Ano yung ito kong sabihin? May mga bagay na dapat hindi tayo banded ng tinatawag po natin programa. Dahil tayo ay dapat lead ng Holy Spirit. Of course, ginagawa natin itong bagay nito, may oras, may time yung ano, para nasa order. Hindi para sa order. Pero minsan, nababago. Bakit? Kasi alam mo natin na yung Holy Spirit nangungusap, nagsasalita. Kaya kung minsan, siguro nakakarinig kayo na minsan ng masasakit, pero kailangan eh. Ang katotohanan kasi sa totoo lang, masakit. Tama ba? Di ba pagka kinorek ka doon sa mali mo, minsan may nararamdaman kang parang kakaiba. Kasi may ego tayo eh. Ginawa ko na ngayon na best ko, minako na ka pa. May mga ganun. Kaya lang, again, nandito tayo para makaranas ng mga himala na galing sa ating Panginoon. Pero kung kukontrolin natin na parang teka mo na, mamaya ka na gumawa ng ganyan, kailangan sundin natin yung program. Hindi po ganun. Gusto natin yung himala ng Diyos makapasok. Alam niyo po, para sa akin po ang isang pinakamagandang himala, pag merong isang tao na nagsisi at kinumit ang kanyang buhay kay Lord. Yun po ang pinakamagandang himala. Spiritually, nabago siya. Nagkaroon siya yung tinatawag nating born again experience. Yung kinumit niya yung kanyang sarili sa ating Panginoon. Tuloy po natin. Subalit alam ni Jesus ang kanyang isip, kaya sinabi niya sa lalaking paralisadong kamay, halika, tumayo ka rito, lumapit ang lalaki, at tumayo nga roon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, tatanungin ko kayo, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? So again, babalik po tayo doon sa tinatawag na ano nga ba ang dapat ginagawa natin kapag sinabi rest day o Sabbath? Sinabi ng ating Panginoon, gumawa ng mabuti. So again, isang napakalaking bentahe po, pumunta ka rito sa simbahan, mabuti yan. Maganda yan. No? Makakaranas tayo ng tinatawag na himala ng ating Panginoon. Hindi tayo dapat maging kritiko. Hindi tayo dapat tinitignan yung kapwa yung bawat isa. Minsan, meron daw isang member na isang church. Kinausap niya yung pastor. Pastor, hindi na po ako magsisimba. Oh, bakit naman? Anong dahilan? Sabi niya,
Kasi po pag ako po nandiyan sa church, meron po ako nakikita, nag-cellphone lang, nanonood lang ng Netflix. No, meron po ako nakita, nagtadaldalan lang. Meron po ako nakita, nagkakalagitan lang. Meron po nakikita, parang hindi naman nakikinig. Ganun ba? Sabi gano'n. Ako naman lahat doon. Opo. O sige, aalis ka na, hindi ka na mag-church. Opo. Kasi hindi po yung wala ko pala ko. Sige, ganito na lang. Bago ka malis, dito sa church na ito, kumuha ka ng tubig, punuin mo ito. Mula dun sa dulo hanggang dito, lumakad ka. Dapat walang matatapon na tubig. So sige po, kumuha ng tubig, puno. Tapos lumakad siya. Hindi ganito kayo siya, malaki yung church. Pagdating niya doon sa pastor, sinabi ka sa'yo, napansin, may natapon ba? Wala po. Sa tingin mo, bakit wala natapon? Kasi po, nakatingin lang ako, nakakonsentrate lang ako doon sa tubig. Kaya wala natapon. Ganun din yung pagpunta mo sa simbahan. Kung magko-concentrate ka lang doon sa tinuturo, magko-concentrate ka lang doon sa pagkanta, at hindi mo titignan yung mga nasa paligid mo, makakasamba ka ng tama kayo. Makakasamba ka ng tama kayo. Bakit? Kasi nakapokus ka sa kanya. Pero kapag ang ginagawa mo, nandito ka, nagtitingin ka ng mali ng iba, marami kang makikita. Kung hindi ka nakatingin, hindi ka nakapokus sa pag-aaral, marami kang makikita. Kaya bakit pala yung sinasabi ito Practical na. Alam niyo mo, pinakamaganda na gagawin mo pag nasa loob ka ng church, umupo ka doon sa harap. Huwag kang umupo sa likod. Bakit? Pag nasa likod ka, marami kang makikita. Tignan mo yung likod ko. Hindi man lang yata gumamit na natami ka yung panghilod. Tignan mo, may libag pa ako. Ikaw naman kasi, pumunta ka rito No? Ang nakatakot, parang tansa na lang yung suot mo No? Hindi nakita-kita yung likod mo. Ano ang ibig ko sabihin? Maraming paraan para ikaw ay talagang mag-grow ka, mag-mature ka. Isa na dyan, simple-simple yung upuan. Bakit gusto mo sa likod na kaupo? Simple-simple lang yan. Isipin mo magot Hindi para kung nag-bendition na kayo pastor, makakatakbo na ako, makakatakbo. Kung yun ang mo, hindi ka talaga lalago. Pero kung nasa isip mo, gusto mo maging encouragement ka sa bawat isa, magugulat ka. Magtatagal ka sa church. Hindi mo pupunahin yung ibang tao. Hindi mo papansin yung ibang tao. Bakit? Ang nasa isip mo kasi, kailangan matuto mo. Kailangan mag-concentrate ako. Yung babae nun, hindi na umalis. Naisip na bakit mo napapansin ko yung mga tao na namin saan? Una-una, malamang nakaupo siya sa likod. Nakikita niya yung mga nag-ano. Pero kung nasa harap ka, pansinin mo, may mapapansin ka ba na nagkukwentuhan? Wala. Bahala sila na sa nagkukwentuhan o nagchichismisan o nanonood ng Netflix during service. Sila rin ang nawalan. So, bakit mo ibibigay yung pananampalataya mo o yung focus mo doon sa mga tao nasa paligid? Of course, hindi ko sinasabi na wala kang pakialam sa kapwa mo. Hindi yun. Ang inaano mo during service, paano ka makapag-concentrate kung marami kang mga bagay na nakikita? Buti na lang dito sa atin, wala na ito. Ewan ko lang Ewan ko lang ito. May nakita ka naman. Parang wala pa naman nagsuot dito ng spaghetti. Wala pa. Pansit yata. Mas maligas yung pansit. Pero wala pa. Puri ng Panginoon dahil siguro na yung naisip na nila, pagka nakasuot ako ng dito, parang lahat sila nakatingin sa akin. Talaga naman. Hindi ka encouragement, nakakaano ka, nakakatukso ka. So dapat, concentrate. Para maka-experience ka ng mga himala galing sa atin. Ang mga Pariseo, palagi nasa isip kung ano yung makikita nilang mali. Again,
ang meaning ng Sabbath o rest day ay to encourage. Tingnan mo natin yung kasunod. No? Subalit alam ni Jesus ang kanyang iniisip kaya sinabi niya sa lalaking paralisado, halika, tumayo ka rito. Lumapit ang lalaki at tumayo yung araw. Alam niyo po, nung binabasa ko, sabi ko, parang si Lord, minsan nalikot ang isip eh. Bakit si Lord, hindi na lang itinabib yung sa gilid, doon na lang pinaan. Doon na lang pinag-pray, pinagaling. Bakit kaya pinagpunta pa niya na sa gitna? Gusto ng Lord makita ng mga tao, lalo na nung para sa tagapagturo, na kahit na anong mangyari, gusto ng Lord ma-encourage ang lahat ng tao. Kasi kung sinunod ng Lord, itong isip nitong mga Pariseo, ititigil niya yung pagpapagaling. Ititigil niya yun. Kasi yung galaw ng ating Panginoon, hindi siya kontrolado ng tinatawag na programa. Kontrolado siya ng Espiritu Santo ko. Parang kaya ko ngayon, nandito po ako, nagsasalita ko. Katabi mo, biglang may nangyayari, biglang nilang. Hihinto ako talaga para ipag-pray mo yun. Sasabihin lang po ninyo. Kasi hindi mo tayo bounded ng na tinatawag po natin na, ay, kailangan tapusin mo, Pastor, dyan bago ako magpagaling. Kailangan, bago tayo kailangan ganito. Hindi. Pag meron po tayo na kailangan ipag-pray na on the spot, kailangan ipag-pray na po natin. Pastor, dapat pagdating ng 10:30, tapos ka na. Pag lumampas ka, mawawala na yung mic, hindi ka na makapagsalita. Okay, hindi tayo bounded sa gano'n. Hindi tayo bounded sa gano'n. Bakit? We are led by the Holy Spirit. Kailangan kung ano yung dapat sabihin. Dapat sabihin. No? Kaya naman sa isip ko, si Lord talaga, parang, excuse me sa word ko, si Lord parang inasar pa yung yung mga Pariseo sa kanyang mga bakit hindi lang sa gilid, bakit sa gitna? Para pakita ng Lord, ako yung Lord of the Sabbath. Kung ano yung dapat na gawin pag Sabbath o rest day, yun ang dapat mangyari. No? Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng paglusan ng mga Pariseo, tatanungin ko kayo alin ba na ayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng Panginoon. Ano? Rest day. Walang pasok. Anong unahin mo? Pumunta doon sa tropa mo na nag-iimbita sa iyo na mayroong kainan, na mayroong inuman, o unahin mo si Lord? Okay. Hindi mo magiging dogmatic. Kung sasabihin mo na, Pastor, baka hindi ako makapunta. Ay, bakit? Kasi kung may birthday. Pag sinabi mo, sasakay mo, walang problema po yan. Pag sinabi mo, kasi magbibigay ko ako ng encouragement sa mga tao na ating birthday. Para sa akin po, okay yun. Okay yun para sa akin. Baka mamaya naman, kaya ka lang hindi mo punta sarap kasi ng kainan doon Sabi hindi po gano'n. Malaking bagay po na pagbigay po tayo ng encouragement. Again, palagi po kong ulitin, yung bawat isa na naririto po sa atin, encouragement po kayo sa akin, siguro sa mga leaders, lalo pag sa self-group leader mo, nakita ka. Encouragement po yun. Hindi mo lang alam, hindi lang natin kumisan. No? Siguro dapat maging show will tayo mga self-group leader. Sabihin natin sa kanila, no? Na-miss kita. Na-miss mo mag 3 taon lang akong binagsimba, na-miss mo na. Meron 3 taon kayo nagsimba kasi nabiyan ka, tapos walang gumawa ng mabuti. Pangatlo, sinasabi, kaya tayo merong rest day. Kaya natin ginagawa para magkaroon tayo ng tamang puso. Tinignan niyo isa-isa ang mga taong kapaligid at pagkatapos ay sinabi sa nila, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat na ng lalaki kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit naman sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo at pinag-uusapan na kung anong dapat, kung ano ang maaari nilang gawin ng Jesus. Tingnan mo ninyo pumunta sa church, pumunta doon sa gawain, tapos
ng utak ng puso. Hindi tama eh. Bakit? Hindi mo dapat natutuwa ka, mayroong taong gumaling. Mayroong taong nakalaya, pero ito, nagngingit-ngit naman sa galit ang mga nakapagpuro. Bakit kaya gano'n? Kasi, hindi sumunod doon sa tinatawag na paraan o program. E ang ating Panginoon, kung kinakailangan sa oras na ito gawin ito, gagawin niya. No? Gagawin niya. Ewan ko lang kung nasabi ko na itong doon sa Tatay Chris. Eh, paano masabi ko rin? Sabi ko gano'n. Halimbawa, God forbid, huwag mo na mangyari. Bigla, isa sa mga mahal mo sa buhay, nandito ka na sa church, isa sa mga mahal mo sa buhay, biglang nagkaroon ng problema. Aalis ka pa sa church para samahan yun? Ako, para sa akin po, unahin mo yun. Dahil dito, ang church ay magkakasama pa rin. Ano ang iisipin naman lalo na kung mahal mo sa buhay? Hindi, kailangan hindi ako malis ng church, kailangan tapusin ko yung sermon para hindi magalit sa akin. Siguro, naiintindihan po tayo ni Lord sa maraming bagay. Hintayin na kumisan ang hindi umiintindi sa Kanya. Kaya nakikita po ng Lord yung kung tama yung puso natin. Nakikita ng Lord kung bakit mo ginagawa yung bagay na yun. Tingnan po. Nagalit pa yung mga Pariseyo dahil nagpagaling natin. Di ba dapat ang mga Lord tuwa kami gumaling? Pero iba eh. Kasi, ang nasa isip nila, dapat sinusunod yung 1, 2, 3, 4, 5, dapat ganito. Ibig sabihin, hindi mo tama ang puso ng tao. Sana tayo, no? Pag nandito tayo ang iisip natin, paano kaya ako makapagbibigay ng encouragement sa ating kapatid? Paano kaya? Umasok mo ba sa isip natin, pinag-pray na ba natin ng Lord? Pagpunta ko sa simbahan, tulungan niyo po ako na magbigay encouragement ako. Magbigay encouragement po ako. At si Lord palagi gusto niya magpahinga tayo sa kanyang presensya. Kaya nasabi dito, Mateo 11:28, tingnan po natin. Ayan. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Amen. Sabi diyan, lumapit kayo sa akin. Lumapit na tayo kayo. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng pakainahan. Minsan din natin alam na tayo pala ang ginagamit ng Diyos para itong taong itong maibisan yung kanyang problema. Minsan din natin napapansin, pag tayo ay nakatulong sa kapwa natin, kung gaano po katindi ang dating doon sa tao na natulungan po natin. Kaya huwag po tayo mag-aatubili kung kaya natin tumulong. At huwag tayo mag-isip na, ay palagi na lang ganito. Huwag natin isipin. Ang isipin natin, ginamit tayong channel of blessing ng Lord sa mga tao. Sa totoo lang po. No? No? Maraming mga tao nasa paligid po natin nahihirapan na bibigatan. Dito sa mga church ito, meron sa atin dito nahihirapan na bibigatan. Tapos magiging kasama tayo sa magiging dahilan para mabigatan sila. Dapat hindi. Dapat tayo ang tumulong. Tayo dapat ang gumawa ng paraan. Kaya nga po, kung isa tayo natin lang, yung pag sinabi sa'yo, kumusta ka na? Sino na po sa'yo nakalala sa gano'n? Yung kinumusta ko, pero kung sinabi mo, biglang... Kasi pag sinabi mo kumusta ka, nasa isip mo agad, gusto mong tignan kung ano yung pinagdaraanan niya. Tama ba? O baka naman, wala kang masabi. Basta na. Dapat hindi. Dapat naman sa'yo kung sinabi kumusta, nakahanda ka
kung ano yung mga bagay na sasabihin niya na may kabigatan. Alam niyo ba na marami po sa church, kaya lang pumunta sa church, may problema. Given na po yan. Given na yan. Marami. Kaya pumunta sa banday, gusto niya yung kanyang longing. Iba-iba lang nga lang ang grado ng problema. Iba-iba. No? Iba-iba. Yung iba, sa anak. May problema sa anak. O pumunta sa church. Parang mayroong kasama na mananalangin. Yung iba, problema yung asawa. Pumunta sa church para nakaano. Diba? So, ibig sabihin lahat ng bagay na nangyayari sa loob ng church, dapat ang palagi nasa isip natin, paano kaya ako magiging encouragement sa kapatid kong ito? At ang isang pinakamaganda, ilapit natin sila kay Lord. Hayaan natin na si Lord ang mag-usap at gumawa. Kasi tayo po, limited tayo eh. Tama ba? Limited tayo. Pero kapag si Lord ang humipo dyan, kapag si Lord ang gumawa ng himala dyan, makikita natin din ang pagbabago na mangyayari. Eh, lahat naman po tayo rito eh. Siguro, nasamahin naman kayo sa akin. Lahat naman tayo nito, produkto lang ng panalangin. Yeah? May nanalangin sa'yo, kaya nandito ka sa church. May nagaya sa'yo, kaya nandito ka sa church. Diba? Kaya ako, produkto lang ako, panalangin lang ako ng nanay ko. Ibig sabihin, maraming mga bagay na gawin natin. Gawin natin. No? So, ibig sabihin, balikan mo natin. Yung sinasabi ng Hebrew 10:24-25. Hebrew 10:24-25. Ano dyan? Sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa paggawa ng mabuti. Huwag natin kalilitaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Dapat magiging na ito eh. Diba? Ewan ko lang, no? Gaano mo kaya kaano sa inyo na meron kayo nararamdaman pag hindi kayo nakapag-church? Ano pakiramdam mo? Doon kasi mababasa yun eh. Pag wala lang, okay lang, ay mukhang may problema. Dapat nababagal tayo. Tama? Eh, natutuwa nga ako sa iba kumisan, eh, kahit may sakit, pumupunta sa church yun. Nakakatuwa mo yun. Nakasanay, dapat hindi na kailangan i-memorize. So, dapat lifestyle na natin yung pagpunta sa church. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Which totoo po yan. Kung nagbabasa lang po kayo, yung current events po natin, malapit na po talagang dumating si Lord. Baka natin pagdating na Lord po, pwedeng hindi yung baka ngayon pa lang may nangyari na sa'yo. Ibig sabihin dapat palakasin daw natin ang loob ng isa't isa. No? Yung problema ko, maaring kalakasan para sa Kanya. Yung merong manalangin sa'yo, malaking bagay na yun. Kapag meron kang problema na merong nagsabi sa nila, bro, kapag-pray ka, malaking encouragement ka mo yun. Diba? Nakita mo na may pangangailangan, tinulungan mo. Alay ko sinasabi ito. Masarap po na maging channel of blessing tayo sa iba. Ha? Sino po ninyo? Kaya kung isang di ba kailan kaya ako magiging channel of blessing sa iba? Ang pinakamagandang blessing na pwede po natin gawin para sa ating kapwa, ilapit natin sila kay Jesus. Ipag-pray natin sila na kilalanin nila si Lord. Sabihin natin sa kanila na mayroon pang pag-asa. Gaya ng kasanayan na ito. Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Nakakapanghina ko. Lalo kung isang linggo, tatrabaho ka, nabubuli ka doon sa trabaho. Tapos mayroon pagbibigay sa ikaw, tutulungan ka nila. Estudyante ka, parang nahihirapan ka sa klase mo, pwede mo pag-pray kayo. Kasama yung kapatid na dito, nasa sentro, pag-pray ka. Kaya nga pa pala yung sinasabi,
Kung may cellphone kayo, umattend po kayo. Ano po tayo sa cellphone? Dahil nakakatulong sa atin. Malaking bagay po yun. So, pag-araw ng pamamahinga, ano ang unang-unang pumapasok sa isip ko natin? Kasi sa kanila, sa Israel, pag sinabing Sabat o rest day, it's a time para kilalanin nila yung Diyos na kumikilo sa buhay nila. Upang sabihin nila sa Panginoon, Lord, maraming salamat po. Dahil hindi ka napapagod sa akin na ako'y pagpalain. Hindi ka napapagod na ako'y itama at ako'y ituwid. At pasalamat tayo kapag meron tayong isa leader na hindi napapagod na tayo ay alagaan. Palagi tayong kinukumusta. Ano na nangyari? Hindi po tayo dahil wala silang magawa. Hindi. Dahil gusto nila na palakasin yung ating. Tayo po ito ba yun? Tayo po yung magandang. Lord, maraming salamat. Sa araw na ito, muli pinapakita niyo po, Lord, ano ba ibig sabihin talaga ng Sabat o rest day? Salamat, Panginoon, dahil muli inilagay mo sa aming isipan at sa aming puso na during rest day o Sabat, dapat ang laman ng isip namin ay yung pagiging Diyos mo sa buhay po namin. Ibig sabihin, unahin ka po namin. Bigyan po namin importansya ang iyong salita. Bigyan po namin importansya yung pagtitipon dahil ito ay nakakatulong hindi lang sa amin, even sa aming mga kapatiran na nakakaranas po, problema, stress, kailangan po nila na encourage mo. At kami Panginoon mismo na i-encourage sa iyong mga salita. Ito pala ang dahilan. Para ma-enjoy namin yung tinatawag na rest day o Sabat, is acknowledge namin na ikaw ang nagmamay-ari even ang Sabat o rest day. Salamat Panginoon, kapag ginawa pala namin ito, miracle at ang miracle, maranasan po namin. Salamat po na marami sa mga himala na patuloy na pinarada mo, pinapakita, ipinaparada sa bawat sa kusaan. Lord, bigyan niyo po kami patuloy ng tamang puso para sa aming pagsamba ay palagi maisip po namin na kaya namin ginagawa itong bagay na ito dahil mahal po namin kayo. At dahil ikaw ang unang nagpakita sa amin ng iyong pagmamahal, dapat yung pagmamahal na yan, Lord, maipakita din po namin sa aming kapwa. Sapagkat yun na naman talaga ang utos mo eh. Mahalin ka namin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip at lakas, at mahalin din namin ang kapwa, kagaya ng pagmamahal na binibigay mo sa bawat isa. Kaya Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tumingok sa aming isip at sa aming puso na ang rest day o Sabat ay para sa iyo. Ibig sabihin, ikukomit namin ito para sa iyo. Ibibigay namin ito para sa iyo. Ibig sabihin, lahat ng pagkakataon, palaging maisip namin, meron kaming pribileyo na gawin itong mga bagay na ito. At salamat Panginoon, ang isang napagandang pribileyo is yung minahal mo po kami, inibig mo po kami in spite na kami ay mga makasalanan. Binigay mo kami ng chance na magsisi, tanggapin ka, magkaroon kami Panginoon ng pagkakataon na magkaroon ng fellowship sa iyo. At salamat Panginoon, muli pinapakita mo rin na ang rest day ay hindi lang tuwing nandito kami, even yung araw-araw na pahinga namin, tapos ang aming gawain, makakaharap kami sa iyo sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Palaguin mo po, mag-grow kami Panginoon sa aming maturity
Dahil ang iyong mga salita ang magdadala sa atin sa maturity. Na gawin namin palagi ang sinasabi ko ng iyong salita. Sa mga sa Panginoon, pagaya ng panahon na ikaw ay gumawa, sa ating kalagitnaan, meron kang karamdaman, ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa ating Panginoon, gusto mo ng kagalingan. Sige, sabihin mo sa ating Panginoon. O meron kang kaibigan, kakilala na meron karamdaman, idulog mo, idulog natin. Sabihin natin. Yes. I-hater natin, sabihin natin kay Lord, yung kagalingan, pagkalingan. Emotionally, meron tayong problema sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating mga anak. It's about time na maburang maalis sa isipan po natin o mawala yung anumang klase ng inalakit. Tulungan tayo ng Lord na gawin natin na karapat-dapat na mag-encourage tayo at huwag tayong magbigay ng discouragement. Dahil ang ating Panginoon ini-encourage tayo para tayo rin ay maging daluyan ng encouragement sa bawat isa. Ganyan na rin, Panginoon, sa aming kalagitnaan na maaaring nahihirapan financially, again, ikaw ang aming great provider. Ikaw ang magsusupply lahat ng aming kapangangailangan. Tulungan niyo rin, Panginoon, yung iba na walang trabaho, na tunay na dahil mo po sila doon sa mga lugar na magkakaroon po sila ng pagkakitaan na hindi magiging hadlang para pag merong celebration o merong pagsamba ay mauuna ka rin po kayo. Kaya na rin, Panginoon, salamat sa aming mga kapatid na diriwang ng kaarawan, diriwang din ng anniversary. Alam po namin, Panginoon, na hindi magkakaroon ng extension ng buhay kung hindi mo pinahintulutan. Hindi magkaroon ng extension ng pagsasama kung hindi mo pinayagan. Pero salamat, Panginoon, dahil palagi sinasabi mo po sa amin, magtiwala kami ng lubos sa iyo at tunay na makakamit namin ang tinatawag mo po ng maganda at masaganang buhay. Sa isang linggo na gawain, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. Papasok sa eskwela, samahan po ninyo ang bawat isa. Papasok sa trabaho, samahan po ninyo ang bawat isa sa amin. Tunay na maging isang daluyan kami ng pagpapala at maging encouragement kami saan mo kami dapat pumunta. Pagpalain ng Panginoon ang aming mga leader sa gobyerno, magkaroon po sila ng banal na takot sa iyo, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nalulupunan, upang magawa nila ang tungkulin na may banal na takot po sa iyo. Gayun na rin, pagpalain mo rin po ang mga kapulisan, mga sundalo na patuloy na ginagamit ninyo para sa peace and order ng aming bansa. Pagpalain po niyo, Panginoon, ang bansang Israel, dahil ang mismo nagsabi, ang sino magpapala sa Israel ay yung pagpapalain. Ngayon pa lang, Panginoon, inaakil na po namin na mangyayari at magaganap ang aming tinulog sa iyo dahil ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat mo tayo magsabi ng Amen. Ibigay po natin ang napala sa bawat isa at ayaw ko natin ng bawat isa. Amen.